Amen. Good evening po ulit mga kapatid. Praise God. Pasama na lang po sa prayer mga kapatid ang ating mga singers dahil ang ilan po sa kanila ay may ubot sipon, namamaos, di maganda ang pakiramdam nila kaya talagang ako na lang din po ang umawit sa Panginoon. So yun po, salamat po no. Tayo po ay dumako na po sa salita ng Diyos. Ay sandali lang po mga kapatid. Praise God. Buksan po natin. Mali na po yung boses ko mga kapatid. Yes, Pastora. Okay po, thank you po. Buksan po natin sa Book of Daniel, chapter 4, verse 4 to 33. Mahaba po itong verses na to, pero mas maigi pong mabasa natin para mas maintindihan natin yung message ni Lord sa gabing ito. Daniel chapter 4, verse 4 to 33. Sabi po dito, ako, si Nebuchadnezzar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. Minsan, nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip at mga nakakasindak na pangitain habang natutulog. Kaya ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babylonia upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na iyon. Dumating naman ang mga salamangkero, mga engkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito maipaliwanag. Ang kahuli-hulihang nagpunta sa akin ay si Daniel na pinangalanan kong Belteshazzar ayon sa pangalan ng aking Diyos sapagkat sumasa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos at inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko, Belteshazzar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong sumasa inyo ang espiritu ng mga banal na Diyos at alam mo ang lahat ng hiwaga. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito sa akin. Ito ang panaginip ko. Habang ako'y natutulog, may isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ng mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa lilim nito ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas, ibuwal ang punong kahoy na yan. Putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at mga ugat nito. Tanikalaan ito ng bakal at tanso. Bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang kasama ng mga hayop at ng mga halaman. Ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay ng anghel upang malaman ng lahat ng buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sino mang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, Belteshazzar, ipaliwanag mo ito sa akin. Ito hindi na ipaliwanag ng mga tagapayo ng Babylonia, ngunit naniniwala akong kayang-kaya mo sapagkat sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Sinabi sa kanya ng hari, Belteshazzar, huwag kang mabahala kung anuman ang kahulugan ng aking panaginip. Sumagot si Daniel, mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo mangyari ang inyong iniisip. Ang lumaking punong kahoy na nakita ninyo sa panaginip, tumaas hanggang langit at kitang-kita ng buong daigdig, may makapal na dahon at maraming bungang makakain ng lahat, sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon, ay kayo po. Kayo ang lumakas at lumaking puno naabot sa langit
na ang nasasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay ng inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niyang ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama siya ng mga hayop sa parang at paparusahan sa loob ng 7 taon. Ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa iyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahang kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka sa kaparangan. Kayo'y maninirahan at 7 taong paparusahan hanggang sa kilalanin ninyo ang kaharian ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos at maibibigay niya ang kahariang ito sa sinumang kanyang naisin. Ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari kayo muli sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko sa iyo. Ay papayo ko, tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapang inyong buhay. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip, minsan namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag sa aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaaring niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Last verse po, nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig, itinayo siyang sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siyang ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Let's bow our heads, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, muli. Pinasasalamatan po muli namin itong mga salita mo na aming nabasa. Tulungan mo po kami, Lord, na mas maintindihan namin ang mensahe mo sa gabing ito, Panginoon. Lord, mas lalong lumawak ang pagkaalam namin o mas lalong ma-amaze kami pag nalaman namin kung gaano ka kadakila, Panginoon. Lord, lang isa mo po ang iyong malit na lingkod sapagkat wala po akong magagawa kung hindi mo po ako sasama. Thank you, Lord Jesus. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, mga kapatid, ito'y tungkol sa sandali lang po na ano. Praise God. Ito'y tungkol po mga kapatid sa greatness ng Panginoon, the greatness of God. So maraming tao mga kapatid ang nagsasabi na sila ay dakila. Marami nagsasabi na sila ay magaling, mahusay. O marami nagsasabi, nang dahil dyan, ako kasi ang dahilan kaya nangyari yun. Ibig sabihin parang inaako nila lagi yung kadakilan, inaako nila lagi yung greatness na dapat sa Diyos lamang mga kapatid. Isa po rito ay yung pinaka best boxers in the whole world, no? Sinabi po kasi niya na I am the greatest. No? Ano po nangyari sa kanya after nung masabi niya yon? Nagkaroon po siya ng Parkinson's disease at talagang napakahirap po ng sakit na yon mga kapatid dahil ako po mismo na witness ko kung ano yung Parkinson's disease mismo sa dati naming pastors noon na mula ulong hanggang talampakan nanginginig siya. No, hindi niya makontrol yung panginginig ng kanyang buong katawan at talagang konektado daw po yun sa ulo. So isa pa po sa halimbawa mga kapatid ay si John Lennon. Isa rin po yan sikat, no? Na artist mga kapatid. Alam ko singer to, no? Nabanggit niya na they are greater and more popular than Jesus. No, nabanggit po nila ito mga kapatid, he died, no, namatay siya, binaril siya hanggang siya'y mamatay.
Pangatlo po mga kapatid, yung owner ng Titanic, alam niyo po yun, di ba? Na nabanggit niya na walang makapaglulubog sa barko na to, sa aking barko. Kahit ang Diyos hindi makapaglulubog nito. Nabanggit niya yun mga kapatid, no? Kaya lang, ano nangyari? Anong itinapat ng Diyos doon sa sinabi niya? Doon sa kanyang barko? Bloke ng yelo mga kapatid, no? Yung iceberg, no? Yun lang. Yun ang nakapagpalubog, nalubog yung barko niya at maraming namatay dito, maraming nadamay mga kapatid, no? Praise God. So bakit po kaya nangyayari ito sa kanila? Marami pa, napakarami pa nang lilibak sa Panginoon. Marami pang nagsasabi na magaling ako, mahusay ako ang dahilan, kaya nangyari yan, kaya nabuo yan. At hindi sila nagtagumpay at talagang nandoon na ibinagsak sila ng Panginoon. Why, mga kapatid? Dahil ang Diyos lang ang the greatest. Wala na pong iba. Ang Diyos lang ang dakila. Wala na pong iba mga kapatid. So balikan po natin yung kasaysayan ni Haring Nebukadnezar mga kapatid. Di ba dito po sa Daniel chapter 4 verse 30, nagsalita siya, no? Si Haring Nebukadnezar ay king of Babylon. At isa siya sa talagang grabe, talagang kumbaga sa ano, talk of the town, yung kanyang paghahari, talagang talagang ano ba yun? Bantog na bantog yung yung Babylon noong mga panahon na yon. Anong sabi niya sa Daniel chapter 4 verse 30? Talagang dakila na ang Babylonia, no? Una binanggit niya talagang dakila na ang Babylonia, no? Binanggit niya yon, meaning sinabi niya, 'di ba, the Babylon was great. Pangalawa, binanggit niya, ako ang nagtatag nito. So meaning, sinabi niya na siya ang gumawa nun, no, nagtayo ng Babylon. So parang inangkin niya yung greatness na dapat sa Panginoon niyo, na dapat, kumbaga, kung ano man na nangyayari dito sa daigdig, kung ano man nangyayari sa atin, is because dahil sa Panginoon, di ba? Pangatlo, anong sinabi niya? Maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan, no? Pati karangalan at kapangyarihan talagang inako niya, inangkin niya na imbis na sana ay sa Diyos, mga kapatid. So ang tanong, bakit po nagkaroon siya ng ganitong klaseng mentality na inangkin niya lahat ng greatness ni Lord? No, ito ay dahil sa mga naging accomplishment niya bilang hari ng Babylonia. Ano po yung unang-una? Ang isa sa naging accomplishment niya, mga kapatid, yung syudad ay well secured, mga kapatid, no? Ang syudad niya ay well secured. Napapaligiran ito ng series of walls na naitayo na nagbigay sa kanila ng most formidable barriers before the invader, mga kapatid. Hindi sila basta-basta mapapasok ng kaaway, mga kapatid, dahil sa walls nila. At yung walls nila ay decorated by 120 lions. Hindi natin alam kung nakapinta ba o nakaukit ito, nakapaikot sa mga walls. At may symbols din ito ng goddess nila na si Ishtar, no? Isa po 'yan sa pinagmamalaki ni Haring Nebukadnezar. Pangalawa, ba't ganun siya magsalita? Ba't ganun na naging mentality niya na siya ang great, no? The greatest. Dahil meron din siyang 7-stage tower na may 300 feet. Ganun po kataas yung tower na itinayo. Dedicated nila yon kay Marduk, yung pinaka-patron, city's patron god nila, no? Kaya nga naging usap-usapan niya, talagang sumikat sila sa panahon na yon, di ba? Sa panahon ba natin ngayon, sino ba yung talagang madalas na pag-uusapan, di ba, yung talagang bantog, yung madalas, di ba, ang Amerika, no? Maging ang Israel man din dahil nga sa mga kasaysayan ng ating mga ninuno noon, maging ng Panginoon. So yun po, no? Yun ang pinagmamalaki niya. At pangatlo, mga kapatid, meron din po silang sa palasyo famous hanging garden. And it was considered, mga kapatid, one of the seven wonders of the ancient world. Kaya nga sinabi nga na ang Babylon ay naging greatest city of the world nung panahon nila, mga kapatid. Kaya ganun na lang. Ganun na lang po si Haring Nebukadnezar. Ito pa, last na po. So ang fourth reason, mga kapatid, marami din silang na-conquer na mga lugar. No? Maraming pakikipaglaban na nanalo sila, na-conquer ng mga lugar, nasakop nila, mga kapatid. Kaya doon nagsimula na naisip niya at nasabi niya, no, sa sarili niya
na I am the greatest. Nasabi niya yon mga kapatid dahil sa kanyang achievement or accomplishment. Pero hindi ito pinalagpas ng Panginoon. Hindi ito pinalagpas ng Diyos. Dahil nung nakausap niya, siya ni Daniel, no? Na ipaliwanag sa kanyang lahat. Nung nabasa natin kanina, hindi na po natin babalikan yun. So parang iyaano na lang natin, no? Na ipinaliwanag sa kanyang lahat, binigyan din po siya ng babala, ng paalala, ng warnings mga kapatid, no? Sa kanyang panaginip. Ito po, dito po sa verse 22, no? Sinabi po rito, yung interpretation na lang, yung interpretation, balikan po natin, no? Kayo ang lumakas at lumaking puno naabot sa langit na ang nasasakop hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. So binanggit dito ni Prophet Daniel. Sa kahuli-hulihan mga kapatid, pagdating sa verse 27, binigyan siyang babala ni Prophet Daniel. Sabi po dito, kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan. Sadali lang po Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. So yun, nagbigay ng paalala si Prophet Daniel sa kanya. So sabi po dito sa verse 28, lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Hari Nebuchadnezzar. Bakit ito naganap? Kasi binaliwala niya. Sa loob ng 12 buwan, talagang binaliwala niya yung payo ni Prophet Daniel. Pagdating tuloy dito sa verse 30, ayun na, nagsalita na siya mga kapatid, no? Nagsalita siya, sabi niya, talagang dakila, inako niya na, ayan na, talagang dakila na ang Babylonia, ako nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Kaya nga nung hindi pa siya nagsasalita, ayan na, may tinig na siyang narinig at ito na, no? Sinabi na rito kung ano yung mangyayari sa kanya, mga kapatid. At meron pang binanggit dito, no, bukod doon sa mangyayari sa kanyang hindi maganda, no, yung talagang paparusahan na siya dito, mga kapatid, yung pinakahuling ang ano sa kanya, yung talagang para siyang hayop, no, napalaboy na kakain siya ng damo mismo, no, na talagang iniyuko siya, binahaba siya ng Panginoon, mga kapatid. So pagkatapos nito, may iba pang interpretation si Prophet Daniel kung ano naman yung mangyari after noon. So hindi naman doon natatapos mga kapatid, no? Nasabi po dito, ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari kayong muli sa sandaling. Kilalanin ninyo sa lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Praise God. So sinabi sa kanyang lahat ang mangyayari sa kanya. Nagbigay ang Diyos ng panaginip, paniliwanag ni Prophet Daniel ang kahulugan nito bilang babala, ngunit binaliwala ito ni Haring Nebuchadnezzar. Alam niyo mga kapatid, isa sa patunay na yung greatness ng Panginoon, no? Ay yung bago mangyaring isang bagay, nagbibigay muna siya ng warning sa mga tao. Nagbibigay muna siya ng pagkakataon at ng warnings. Kasi ayaw naman niyang mangyari to eh. Ayaw niyang mangyari to kay Hari Nebuchadnezzar. At kahit sa kanino mang tao, ayaw niyang mangyari ito. Kaya nagbibigay siya ng babala, nagbibigay siya ng mga panaginip bilang babala. No? Mga kapatid, kaya minsan pag nananaginip tayo mga kapatid, kausapin natin, Lord, ano yung message mo dito sa panaginip na to? Baka may warnings na si Lord, di pa natin alam. O baka meron ding message ang Lord, halimbawa, na panaginipan natin ng ibang tao, baka may warning ang Lord sa kanya o baka may message ang Lord sa kanya, mga kapatid. So ang Panginoon, napakabuti niya, no? Talaga nagbibigay siya ng warnings muna at ng pagkakataon bago niya gawin, no? Yung kaparusahan dahil hangga't maaari ayaw niyang magparusa sa mga tao. Pero nga ang problema, hindi pa rin siya sumunod, mga kapatid, no? Sa huling sinabi ni Prophet Daniel, mga kapatid, hindi siya sumunod at talagang pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga gawa, nagmalaki pa rin siya, nandoon pa rin yung talagang inako niya, no? Yung greatness na dapat ay para sa Diyos. Sabi po dito, hallelujah, isa po itong resulta yung
ginawa ni Hari Nebukadnezar, no, na aksyon ay resulta ng pride. Bakit nagkaroon siya ng ganun kataas na pride na kahit sinabihan siya ay para siyang naging bingi at hindi sumunod sa babala ng Diyos? Unang-una, binaliwala niya yung sinabi ni Prophet Daniel, yung mga warnings, di ba? Pangalawa, binaliwala niya yung sinabi na sa salita ng Diyos that the highest rules in the kingdom of men is in God's hand. Sa Diyos lang ang pinaka-highest rules. Sa verse 33, di ba, na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. Maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. So binaliwala niya yun, mga kapatid, no? Na hindi na lahat ng meron dito sa daigdig, lahat ng meron tayo ay nasa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Hindi kay Haring Nebukadnezar, hindi sa presidente, hindi sa businessman, hindi sa general, hindi sa prime minister, hindi rin sa mga gumagawa ng batas, at hindi rin to sa atin, kundi sa Diyos lang ang pinaka highest rules. Siya ang nagpapahintulot, siya ang gumagawa, siya ang kumikilos, mga kapatid. But it is the greatest and the most high God, the only God of Israel in the born-again Christian. Yun man din, mga kapatid, no? Siya ang pinaka-greatest maging sa ating mga nakakilala din sa Diyos, mga kapatid. And then sumunod po, mga kapatid. Hallelujah. Dito pinatunayan, no, mga kapatid, no? Dahil nga sinabing nasa Diyos ang pinaka-highest rules, mga kapatid. Dito parang ang message ng Panginoon sa kanya, makinig ka. Makinig ka, Nebukadnezar, no? Sa Diyos, ang Diyos lang ang naglagay sa iyo sa posisyon na 'yan. 'Di ba? Bilang hari, ang Diyos lang ang naglagay sa kanya kung bakit siya naging hari ay dahil sa Diyos, no? Na yung nangyari diyan sa syudad na 'yan ay hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa mahusay ka, kundi nangyari yan dahil pinahintulutan ko yan, sabi ng Diyos, di ba? Pinahintulutan niya ng Diyos at hindi mangyayari yan kung hindi niya pinahintulot, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na yan, mga walls na yan, yung mga hanging gardens na yan, yung stage tower na yan, ay hindi matatayo kung hindi ko pinahintulutan. So yun ang gustong iparating ng Diyos sa kanya. Di ba, mga kapatid, naalala niyo po yung Tower of Babel, yung Torre ni Babel? Di ba? Talagang gusto nilang abutin ng langit, no? At nagsama-sama sila. Mga kapatid, ano nangyari? Hindi pinahintulutan ng Diyos yun, no? Talagang ang ginawa ng Diyos ay iniba-iba ang kanilang mga wika, kaya talagang naghiwa-hiwalay sila, mga kapatid. Kaya nga, ang mensaheng ito ay hindi lamang kay Haring Nebukadnezar at hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa atin man din, mga kapatid. No? Hallelujah. So lahat ng klase ng kingdom o pinamumunuan ng tao ay nasa control pa rin ng Diyos yan. Ulitin ko, no, lahat ng klase ng kingdom o pinamumunuan ng tao ay nasa control pa rin ng Diyos yan. Kahit pa sa government natin o kahit sa iba't ibang mga ahensya o sa iba't ibang mga kaharian. Alam niyo, mga kapatid, marami. Kaya nga tinawag ang Lord na King of Kings. Kasi talaga napakarami palang kaharian dito sa daigdig. Kung i-search nyo yung lahat ng pangalan ng mga countries, talagang maraming kaharian, mga kapatid, no? Kaya nga tinawag ang Lord na King of Kings. At kahit noon sa panahon ng mga Israelita, di ba? Si Haring David, talagang siya ang hari ni Haring David. Amen. So yun po, no? Sa Diyos lang lahat ng control at siya lang ang dahilan kung bakit na ipangyayari ang lahat ng bagay dito sa daigdig. So number 2, God gives the leadership to whoever He wishes. Kung sino yung gusto niya. Mga kapatid, in other words, mga kapatid, kapag halimbawa ang isang tao ay prinomote o binigyan ng posisyon, wala tayong magagawa. Walang pwedeng kumontra. Mga kapatid, no? Walang pwedeng kumontra. Sapagkat ang Diyos ang naglagay sa kanya. Kahit pasabihin ang kalagayan niya ay hindi naman nakatapos ng pag-aaral, o sabihin ng mga tao, mangmang naman yan, wala namang alam yan. Bakit yan yung inilagay na leader? Di ba? Wala tayong karapatan na sabihin yun kasi ang Diyos ang naglagay sa kanya. Maaring sa paningin ng tao, mangmang siya, pero sa paningin ng Diyos, ang nakikita ng Diyos sa kanya ay yung puso. No?
Kaya nga 'di ba may word sa Bible na ang mga mangmang ay gagawing matatalino, no? O madadaig ng mangmang ang mga matatalino. Meron ako naalalang ganong word sa Bible, no? Ang marami po dito hindi nila matanggap, no? Lalo na kapag ang pinili ng Diyos ay talagang hindi gusto ng tao, no? Talagang pero wala tayong magagawa sapagkat ang Diyos ang naglagay sa kanya, mga kapatid, no? Praise God. Si Apostol Pablo ay isa sa pinakamatalino among the apostles. Pero nabanggit niya rito, no, parang naipaalala niya sapagkat ang nakalagay dito nasusulat. So ibig sabihin na isulat na to sa Old Testament, no, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 19. Sabi po, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ang Diyos mismo ang nagsalita rito, no, na isulat lamang sa 1 Corinthians 1:19. So pinaalala ni Apostol Pablo, no? Dito, hindi pinahalagahan ng Diyos ang karunungan o kayamanan ng tao kung wala naman sila pagpapakumbaba sa Diyos. Sa mga alagad ng Panginoon, mga kapatid, madalas, di ba, karamihan mga mangingisda lang ang tinawag niya. Pero merong dalawa na tinawag niya, si Mateo na isang tax collector at yung doktor na si Luke, no, si Lucas, mga kapatid, no. Pero marahil kaya sila pinili ng Diyos, pinili ng Panginoong Hesus dahil talagang nakita nila doon sa dalawa, kay Lucas at kay Mateo, na yung handa na yung puso nilang magbago. Handa na yung puso nilang magbalik loob sa Diyos. At maaaring talagang naghihintay lang sila, no? Na talagang nagsisi na sila ng kanilang mga kasalanan at gusto na nilang magpakaayos. Kaya tinawag sila ng Panginoon. Yung mga itinuturing na mangmang o mga mangmang sa mundo ay kayang-kaya po ni Lord na gawin niyang mga great men, mga kapatid. So buksan po natin sa Isaiah chapter 40 verse 17. Sabi po dito, all nations before him are as nothing, and they are counted by him less than nothing and worthless. No? Sa kanyang harapan daw, walang halaga ang lahat ng bansa. Walang halaga sa kanya ang lahat. Worthless, no? Nothing and worthless ang sabi dito. Walang halaga sa Diyos, no? Pero, mga kapatid, salamat na lamang dahil kinahabagan tayo ng Diyos. No? Kinahabagan tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga pagkatapos na naging buhay ni Nebuchadnezzar, na dinanas niyang maraming hirap at naranasan pa niyang kumain ng damo, no? Andito na na-realize niya pagdating sa Daniel chapter 4 verse 34 to 35, buksan po natin. Sabi po dito, pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito pinuri ko, pinasalamatan ang kataas-taas ng Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya'y walang hanggan. Ang paghahari niya'y magpakailanman. Diba? Pagkatapos ng dinanas niyang yon, ito ang nasabi ni Hari Nebuchadnezzar. Diba? Ibinaba siya ng Diyos, dumanas siya ng maraming hirap hanggang dumating ang time na kumakain na siya ng damo, talagang iniyuko siya ng Lord, lagi siyang nakayuko, lagi siyang nakasubsob marahil sa damuhan o talagang grabe para siya naging hayop. Ibinaba siya ng Lord para matuto siyang magpakumbaba, mga kapatid. At dahil sa kanyang pagtingala at nabanggit niya ito, na-realize niya na talagang ang Diyos lang, no? Na talagang sa Diyos lang talaga at wala nang iba kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay sa buong daigdig. Na-realize niya na ang Diyos lang ang dakila at makapangyarihan, ay talagang dito, no, mga kapatid, na na-realize niya na wala nang ibang dakila pa o wala nang ibang makapangyarihan pa o wala nang ibang karapat dapat pang papurihan at itaas kundi ang Diyos lamang, mga kapatid. Kaya nga sabi nga niya sa verse 35, lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makatutol sa kanyang ginagawa, no? Kaya nga, mga kapatid, we have to be sensitive, no? Dapat maging sensitive tayo. Kung minsan
Kung bakit tayo binababa ng Diyos ay para maturuan tayong maging mapagpakumbaba, no? Gusto ng Lord na maging mapagpakumbaba tayo. At pagkatapos, ma-realize natin, no? Kapag meron tayong mga na-experience na ganung bagay, ma-realize natin na talagang wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin, no? Wala tayong magagawa. Kumbaga, kung nasaan tayo ngayon, kung ano man ang posisyon meron tayo, ay dahil sa Diyos, hindi ito dahil sa atin. Hindi ito dahil sa kakayahanan natin, hindi ito dahil sa meron tayo, kundi dahil pa rin sa Diyos. Amen. Praise God. At ito pa sinabi ni Nebukadnezar, mga kapatid, sa verse 34, nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Nanumbalik daw ang dati niyang pag-iisip. Bumalik ang pangunawa niya at sabay sinabi niya, mga kapatid, I will bless the Lord o I will bless the Most High. Dahil dito pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Kaya ang tanging naisip niya sa oras na yon ay walang iba kundi papurihan ng papurihan at itaas at pasalamatan ng Diyos na buhay. Amen. Praise God. So, bukod doon mga kapatid, no? Ang isang bumalik sa kanyang pangunawa ay yung paghahari ng Diyos at walang hanggan. Kasi nabanggit nga niya dito sa verse 35 mga kapatid, no? Isa sa bagay na sumariwa uli sa pag-iisip niya, yung paghahari ng Diyos ay walang katapusan. Kung sa tao lahat ng paghahari may katapusan, pero sa Diyos magpawalang hanggan. Amen. At yung paghahari ng Diyos ay from generation to generation, mga kapatid. Walang katapusan, walang putol. Sa ayaw natin, sa gusto natin, yung paghahari ng tao ay may katapusan, ngunit sa Diyos ay walang katapusan. So lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga, sabi ni Haring Nebukadnezar, mga kapatid, no? Walang halaga, lahat sa lupa. Kaya nga, salamat na lamang dahil talagang yung grace ni Lord ay pinagkaloob niya sa atin. Dahil kung hindi, sino ba tayo, mga kapatid? Sino ba tayo? Ano ba tayo, di ba? Sabi nga, walang kabuluhan, mga kapatid. Hallelujah. So maraming gustong gawing mabuti ang Diyos sa mga tao, mga kapatid. No? Posible na agaw, pero ito, maraming gustong gawin ng Diyos sa atin. Maraming gustong ipangyari ang Lord sa atin, no? Pero hindi pa niya pinapangyari. Bakit? Kasi posible na pwedeng agawin natin yung greatness ni Lord, no? Dahil sa pride, no? Kagaya ng ginawa ni Haring Nebukadnezar. Marami tayong kahilingan. Kayang-kayang ibigay ng Diyos yan kasi mayaman ang ating Diyos eh, no? Maliit lang yan sa Diyos lahat ng hinihiling natin. Pero hindi pa niya binibigay. Why? Hindi pa perfect time. Why? Kasi nga, baka pag minadali na ibigay sa atin ng Diyos yon, maaari tayong magyabang, maaari tayong mapasama o magkasala, maaari nating makalimutan ng Diyos, maaari hindi ito makabuti sa atin, mga kapatid. Kaya nga, pag may sitwasyon, mga kapatid, na dapat bless ka na ni Lord, no? Dapat bless na tayo ni Lord, pero pinipigilan pa ni Lord kasi alam niya na pag binigay niya yon, papasok sa isipan natin yung, ano mga kapatid, maaari tayong maging arrogante, no? Maaari tayong magyabang. Magbibigay po ako ng example sa inyo mga kapatid, no? Halimbawa, umihiling tayo ng work. Ang dami nating promise kay Lord. Na Lord, pag nagka-work ako, ganito, ganito. Ang dami nating pangako sa Diyos, pero ayan na, no, nagka-work tayo, ano nangyari? Nakalimutan natin ng Lord, nakalimutan natin magbigay ng oras sa ating Diyos. Ano pa mga kapatid, biglang nagbago ugali mo dahil siyempre, sumasahod ka na ng malaki. Minsan na isusumbat mo pa sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, kapag nakakatulong ka na. Kapag halimbawa lumalapit na sa iyo yung pamilya mo, tapos may itang ulo mo, minsan nakakapagsumbat ka ba? Di ba? So, minsan ganun eh. Kaya minsan ayaw mo na ibigay ni Lord eh. Gusto muna ni Lord ayusin ang puso natin. No? Para kapag tinanggap na natin yung blessing na yun, karapat-dapat na tayo at nandoon yung magiging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Magpapatuloy tayong maglingkod sa Diyos, mga kapatid, no? Kahit sa business, no? Nagka-business ka, no? At talagang marami kang customers, tuwang-tuwa ka. Marami kang customers. Hanggang sa yung araw ng linggo, sinakop mo na
Yung araw para sa Panginoon, sinakop mo na. Yung oras para sa Panginoon, talagang sinakop mo na. Nagtinda ka pa rin. Dali isipin mo, sayang kasi ang kita. Pero paano naman ang time mo sa Panginoon? Paano naman ang time natin sa Lord? Mga kapatid, di ba? At minsan, yun na, kasama pa yan dyan na talagang kapag halimbawa, nagtatagumpay ka na, nagkakaroon ka na ng talagang big blessing, ayun, isang bagay yung hindi maiwasan na parang kang nanunumbat o parang madali ka na magalit o parang nagyayabang ka na o maaaring nagdadamot ka. Lumilitaw na yung mga ugaling ayaw ng Panginoon. Kaya nga, kapag humingi daw tayo sa Panginoon, kinakailangan kapag humingi tayo, Lord, kung ito'y kalooban mo at makakabuti sa akin, ipagkaloob mo. Pero kung ito'y makakasama sa akin, Panginoon, ay wag mo ipangyari sa buhay ko. O kaya, Lord, turuan mo po ako na, na patuloy na magpakumbaba, tulungan mo po ako na patuloy na maging lingkod mo, na maging masunurin sa iyo at maging mapagmahal sa kapwa, yung bang lahat ng gustong yung kalooban ng Lord na sasabihin natin sa Panginoon na mangyari ang kalooban mo, Lord, na kapag matanggap ko na itong aking hiling ay talagang maiingatan ko, Panginoon. Di ba nga, meron nga ang napagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Merong word na ganun sa Panginoon, no? So yun mga kapatid, no? Kahit pa yung mga sinasabing kahit pa yung mga sinasabi pong yung mga nagkakotse, nagkaroon ng bahay, yumaman, mga kapatid, di ba nung una, nung wala pa silang ganun, napakasimple lang ng buhay nila, masaya, at kung minsan nga hindi pa nag-aaway sa bahay, pero nung nagkaroon na ng marangyang buhay, minsan doon pa sila nagkakagulo, nag-aaway-away. Kaya talagang minsan hindi natin mako-question ng Lord kung bakit minsan ang mga panalangin natin ay hindi pa dumarating. Kasi inuuna mo po muna niyang ayusin ang puso natin. Para nang sa ganon matanggap man natin yung mga blessings na yan, wala tayong ibang pasasalamatan at wala tayong ibang itataas kundi ang Diyos lamang at hindi ang ating mga sarili. Amen. Praise God. Kaya po mga kapatid, ang resulta ng pagyayabang pag, ah, kapag tayo ay nagyayabang at inaangkin natin ang greatness ni Lord, binababa tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. So buksan po natin sa Daniel chapter 4 verse 37. Sabi po dito, kaya ako, si Nebukadnezar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. So dito po talaga binanggit niya, no? He is able to put down no lahat ng ma-pride, lahat ng palalo, mga kapatid. Kaya nga wala nang mas greatest pa sa Diyos, no? Wala nang mas greatest pa sa Diyos. Ang Diyos lamang ang dakila. Amen. Praise God. So buksan po natin sa Psalms chapter 145 verse 3. Sa English na lang po, no, dito po, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Amen. Ang greatness daw ni Lord ay unsearchable. Mga kapatid, hindi kayang mahanap, hindi kayang maipaliwanag, mga kapatid. Grabe, unsearchable talaga. Magtataka ka, no? Mamaya talagang grabe. Ito yung may babasahin tayo mamaya, no? Yung sa kahuli-hulian nating verse, no? Kung gaano kadakila talaga ang kadakilaan ng Panginoon. Ay, ito na pala, no? Ito na pala yung kasunod. Buksan po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ito, grabe yung greatness ng Lord. Hindi nasagi sa isipan natin to, no? Hindi natin maintindihan bakit ginawa ito ng Diyos sa atin. Ba't ginawa ito ng Panginoong Hesus? Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag na maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan, no? Mga kapatid, paano nating masasabing grabe ang greatness ni Lord dito?
Kasi di ba nung isinilang siya sa sabsaban lang, bagamat hari siya, no? Dapat sa kaharian siya ipanganak eh. Pero mas pinili niyang sa sabsaban lang. Namuhay din siya na talagang hirap mga kapatid. Pwede namang marangyang buhay. Eh di ba nga nagcarpenter pa siya mga kapatid, di ba? Naranasan niya magkarpintero mga kapatid, no? Bago siya namatay o dumanas ng bago siya pinatay mga kapatid, dumanas siya ng katakot-takot na hirap. Alam naman natin yan mga kapatid na halos madurog na ang kanyang laman, no? Yun nga talaga, naalala ko yung sinabi ng mga scientists, no, naging blood pressure ni Lord ay 0, naubos talaga ang dugo niya. Lalo na nung sinibad siya sa tagiliran, no? At bakit sa cross siya namatay? Pwede namang sa ibang lugar, no? Pwede naman sa lugar na maayos. Pero bakit doon pa sa cross of Calvary siya pinatay, mga kapatid? It is all about the unsearchable greatness of God. Grabe. Bakit? No? Ang mga kaaway tawang-tawa na eh. Akala nila nagwagi na sila. Ang mga evil spirits, si Satan, akala niya panalo na siya, napatay nila. Si Jesus, ang Panginoong Jesus, napatay nila. Ang hindi nila alam, mga kapatid, grabe, nakaka-amaze ang wisdom ni Lord. 'Di ba? Ano bang sabi dito sa Hebrew chapter 9 verse 22? No? Hebreo chapter 9 verse 22. Ang sabi po dito, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Eh di ba si Satan, alam niya ang word of God eh. Di ba? Dati pa ay talagang sinagot din niya ang Panginoong Hesus eh. Nasusulat man din. Alam niya to, na kung walang pagpapatulo ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Pero hindi na sagi sa isipan niya yung tungkol sa dugo ng Panginoon na tutulo. 'Di ba? Naisahan siya ng Panginoon, mga kapatid. Ganyan kagrabe ang wisdom ni Lord. Ganyan kadakila ang ating Diyos. Kung walang pagpapatulo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya mismong ang dugo niya ang tumulo upang ipantubos sa ating mga kasalanan. And that is the gospel of Jesus Christ na tinanggap natin at pinaniwalaan upang tayo ay maligtas, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Praise God. Sa kahuli-hulihan po mga kapatid. Basahin po natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Okay, ito ba nyo, mga kapatid, no? Hindi ito dahil sa gawa natin. Kahit pa anong effort natin, kahit pa magsipag tayo na magsipag, maglingkod sa Lord, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki. Sapagkat bakit? Ang lakas ay galing pa rin sa Diyos. Kung ba't natin na isasagawa ang kanyang kalooban, ito'y dahil pa rin sa Diyos. Di ba merong verse sa Bible na sapagkat siya ang nagbibigay ng pagnanais upang maisagawa natin ang kanyang kalooban. Sa Diyos pa rin, mga kapatid. No? Hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay naligtas, no? Hindi ito bunga ng ating mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya mga kapatid, napakabuti ng ating Diyos, no? Salamat na lamang nasa panahon tayo ng grace, mga kapatid. At itong grace na to, wag nating baliwalain, no? Hindi yung alam nyo, grabe nangyari noon sa Old Testament. Maraming pangyayari doon, nagkasala lang sila, patay sila agad. No? Pero tayo, isinilang tayo sa panahon ng grace na kung saan ang Panginoon na isinilang dito sa daigdig. Na kung saan iniligtas tayo ng Panginoon. No, wag natin itong baliwalain at wag natin itong sayangin. At lagi nating pakatandaan na nang dahil sa Panginoon, kaya tayo narito ngayon. Nang dahil sa Panginoon, kaya tayo nagpapatuloy. Nang dahil sa Panginoon, kaya tayo may blessing. Nang dahil sa Panginoon, kaya maganda yung nangyayari sa buhay natin. Nang dahil lahat sa Panginoon. Mga kapatid, kahit pa itong tinitirhan natin, kahit pa yung kinakain natin sa araw-araw, galing lahat yan sa Diyos.
Hindi dahil galing sa, ay, nagtrabaho kasi ako, nagkahirap ako, nagpagod ako, kaya ako sumahod ng malaki. Hindi yun. Dahil kung wala kang lakas na binigay ng Diyos, hindi ka makakapagtrabaho. Galing pa rin lahat ito sa Diyos, mga kapatid. Kaya talagang lagi nating i-acknowledge ang kabutihan at kadakilahan ng ating Diyos. Without Him, mga kapatid, we are nothing. Mga kapatid, wala tayong kabuluhan kung wala ang Diyos natin. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, iupo po natin ang ating mga ulo. Tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kahabagan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoong Isus, sa patuloy na pagkakataong binibigay mo po sa amin. Lord, salamat din po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan na sa tuwing nagkakamali kami, Panginoon, nandyan ka, O Diyos. Patuloy mo po kaming kinahabagan. Salamat po sa mga sugat at latay sa iyong katawan. Salamat po sa iyong dugo, Panginoon, na tinigis doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na natatanggap namin. Salamat po, Lord, sa mga loved ones namin, sa JCM family. Salamat din po, Lord, sa kalakasan na ipinagkakaloob mo po sa amin, Lord. Tunay nga pong ikaw lamang ang dakila sa lahat. You are the greatest, Lord. Ikaw lamang ang pinakadakila, pinakamabuti, at pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa, wag po naming makalimutan ang mensaheng ito na aming narinig, Lord, na talagang ang buhay namin ay laging magpakumbaba sa iyo at ikaw lamang ang may taas sa buhay namin, Lord. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay tanging sa iyo lamang po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.